Natalo ang Lakers sa 18 kalamangan na iniwan sa kanila ng OKC Thunder sa Game 1. Aminado si SGA naman na si Smart ang best defender lalo na sa perimeter at sobrang hirap nga raw yan katapat lalo na sa 1-on-1. Na-lockdown ni Smart itong si SGA sa game na to. Si SGA kasi ngayon lang nagkaroon ng below 20 points sa playoffs plus 7 turnover na sobrang hindi nga raw talaga normal sa laro nitong si SGA lalo na sa pagiging MVP caliber niya na mismong nakikita talagang sobrang effective yung pressure defense na ginawa sa kanya ni Marcus Smart. Aminado itong si SGA sa game 1 na nangyari na nalimitahan siya nitong si Smart. Pero ang problema kasi, pag dinouble team nila si SGA, may ibang role player na kayang kumuha ng puntos lalo na kapag open shot. Yan mismo yung problema nila. Kung nagawa nila yan sa first round kontra kay Kevin Durant, ibang araw kasi talaga ngayon ang OKC na puro elite shooter at hindi umaasa lang kay SGA. Marami silang option sa scoring. Kaya kahit na limit itong si Shai under 20 points, hindi pa rin nila napigilan sa overall offense ang OKC. Merong bench na halos umabot sa 30 plus points ang contribution. Samantalang sila nasa 15 points lang ang bench contribution. Pinaghati-hatian pa ni Luke Kennard, Jake LaRavia, Hayes at Bando. Inabot pa ng injury dyan itong si Bando, tumama yung daliri sa board pagsabay niya kay Holmgren. Board yung nabutata, hindi yung bola. Minsan na nga lang magamit, inabot pa ng injury. Nabawasan agad ang Lakers ng isa pang perimeter defender. Yung kaso kasi ni Reeves, hindi yan nakapagbigay ng malaking impact katulad ng inaasahan sa kanya bilang second option sa opensa. Si Lebron, hindi na kayang buhatin si Reeves, hindi tulad ng 2021 season nila. Medyo magaan pa si Reeves dyan eh. Kasi mismo, yan yung problema kay Reeves pagdating araw sa playoffs. Bumabagsak yung numbers at performance niya. Ngayon pa lang, mula pagbalik niya sa first round hanggang ngayon sa second round, lumilitaw na wala pa rin nga yan sa pagiging elite playoffs level. Yung isang moment kasi kung saan tumama itong si Reeves dito kay SGA, obvious na galing yan sa tulak ni Smart. Kaya sila pa yung natawagan dyan. Diyan pa nga lalong lumala si Reeves kaya yata nagkalat, bumagsak sa 8 points sa loob ng 35 minutes at may 3 to 16 sa field, 0 to 5 sa 3. Walang spacing, mas bumagal pa yung ball movement nila kapag si Reeves nga yung nagdadala ng play. Sinabi pa dyan ni Reeves after ng game, "We made too many mental mistakes." Ang tinutukoy niya, hindi nga lang raw simpleng miss shot, kundi pati yung mga decision making at focus team na mali Maraming turnover, nasa 17 total ang turnover nila na naging 20 plus points para sa OKC Thunder. May mga defensive laps lalo na sa second half at dyan mismo nagtuloy-tuloy ang run ng Thunders. Nawalan sila ng rhythm sa opensa at hindi nakapag-adjust sa takbo ng laro kaya hindi lang nga raw talent ang problema nila May execution at discipline problem rin sila na nangyari. At yan mismo yung sinabi ni Reeves at aminado nga rin siya mismo na isa siya sa mga parte talaga ng pagkakamali na yan. May ilang mga articles din talaga na tungkol kay Reeves na pagdating araw sa playoffs hindi yan nakakapag-perform ng maayos dahil sa high level pressure lalo na sa defense. Kaya hindi yan nakakasabay sa laro. Lalo na katapat pa nila ngayon ang OKC Thunder na best defensive team. Kaya nakikita na si Reeves talaga ang pinaka-apektado dyan. Madali siyang pigilan, mas madaling basahin yung laro niya ng mga elite defender dahil halos bumabagsak lang naman si Reeves sa isolation play. Hindi nga talaga uubra kung si Lebron lang yung aasahan lalo kung inefficient si Reeves. Kahit may overall contribution si Lebron sa scoring, playmaking at defense, hindi nga raw yan sapat. 27 points, 4 rebounds, 6 assists, 1 steal sa game pero sa dulo, kinakapos talaga yung mga to. Lalo na, sobrang balance ang starter at bench ng OKC. Lahat may team contribution. Kaya kahit kayod kalabaw itong si Lebron, halos kulang talaga sila ng scoring option. Walang support Siya lang rin kasi talaga yung efficient sa game 1 na yan. 12 to 17 sa field, 3 to 6 sa 3 pa.
Kaya sinabi rin mismo dyan ni Lebron sa interview na hindi nga raw talaga sapat na may depensa lang sila kontra dito sa OKC. Kailangan nga raw sumabay pa rin sila sa scoring at efficiency ng mga to. Yan yung mentality ni Lebron ngayon. Napagod na lang bumuwat kay Reeves Walang naging support si Lebron na second option dito. Aminado si Lebron na yung kawalan ni Luka yung pinagmulan talaga at isa sa problema nila ngayon sa second round. Around 34 to 37 points per game at playmaking pa yung nawala sa kanila mismo. Yan yung kailangan nila kontra dito sa OKC. Sinabi ni Lebron, kailangan na may player na kayang humatak ng maraming defender. Si Luka ang ganitong klase ng player. Dahil wala siya, mas madali silang bantayan. Hindi nabubuksan yung ibang shooters at cutters. Hirap gumawa ng quality offense dahil hindi naman talaga kayang gawin nitong si Reeves yan. Sa lagay kasi ngayon nitong si Luka, based sa current recovery status, sa ngayon hindi pa siya nakakabalik talaga sa full speed running at 5-on-5 scrimmage. Expected na magsisimula yung 1-on-1 drills at partial team practice around May 7 pa. Depende kung walang setback Based kasi mismo sa sports doctor na si Jess Morse, ang injury ni Luka grade 2 hamstring strain. Karaniwang recovery talaga 6 to 8 weeks normal, 4 to 6 weeks naman kung aggressive yung rehab. Talaga ngayon, yan mismo yung ginagawa ng Lakers Kaya ang mas realistic nga raw, Game 4, May 11 yung return niya. Yan yung nakikita na pinaka-safe return date nitong si Luka. Pero wala pa rin kasiguraduhan yan Huwag kayong umaasa agad mga pare ko Kahit may target date kasi, nakadepende pa rin nga raw sa actual recovery. Base rin kasi mismo sa preview ng ESPN, May 9 Game 3 ang tinutukoy nila na target return date ni Luka. Pero hindi pa kumpirmado at mas optimistic yung projection lang. Samantalang si Shams Charania naman ang nagsabing week to week ang status ngayon ni Luka. Ibig sabihin walang exact date talaga at nakadepende nga lang raw sa recovery yun.